Nakatayo sa harapan ng palengke si Zelim. Nakaitim, semi-formal ang binata at mayroong pang suot na sunglasses. Galing siya sa kanyang meeting with his client para simulan ang pagtatayo ng building nito. Hindi na sanay sa amoy si Zelim ng palengke, pero bumabalik pa rin siya doon. "Iho, bibili ka ba ng karne?" Tanong ng tindera sa kanya. "1 kilo ho," sagot naman ni Zelim. Yung pwesto na kaharap niya ngayon ay ang pwestong nagbigay ng maraming alaala sa kanya. "Excuse me ma'am, kilala mo po ba si Maricar, yung dating may pwesto dito?" Tanong ni Zelim. "Anong apelyido?" Tanong sa kanya. Napaisip si Zelim dahil yon ang hindi niya alam. Masyado pa siyang bata noon at hindi na niya naisip na alamin pa ang apelyido ng ginang. "Maricar lang po ang pagkakaalam ko sa kanya," sagot ni Zelim. "Iho, maraming Maricar sa mundo. Saka 10 taon na akong nandito sa pwesto na to at hindi ko naman kilala yung dating may pwesto dyan." Paliwanag sa kanya. Sige po, kunin ko na lang po yan." Tukoy niya sa 1 kilong karne. Paglabas niya ng palengke ay merong isang bata ang nagtitinda ng sampagita. Bigla niyang naalala ang teenage days niya. "Kuya, bili ka po ng sampagita. Pangkain lang namin." "Magkano ba yan?" Tanong ni Zelim. 10 po, sagot sa kanya. Kumuha ng 1,000 si Zelim para ibigay sa bata. "Umuwi ka na sa inyo. Hapon na. At itong karne, ipaluto mo sa mama mo." Saad ni Zelim. "Maraming salamat po, sir." Masayang saad ng bata. Mas maganda siguro kung Kuya Pogi na lang yung tawag mo sa akin." Biro ni Zelim. "Mabait na, Pogi pa." Bigla namang natawa si Zelim. "Sige na, umuwi ka na." Tumakbo na ang bata palayo kay Zelim kaya naman naglakad na ang binata papunta sa kanyang kotse. Grabe, lakas talaga makapogi pag nasa palengke ka. Nakangising saad nito sa kanyang sarili. Ilang beses na siyang bumabalik-balik sa palengke na ito para hanapin si Aling Maricar. Gusto niya lang ipaalam na yung batang tinulungan niya dati ay ngayon ay isang architect na at managing partner na ng isang architecture firm. "Sana makita tayo ulit, Aling Maricar." Saad niya bago umalis sa lugar na puno ng memories sa kanya. Pag-uwi niya sa kanyang bahay ay nakita niya doon ang papa niya at ang ilang mga kaibigan nito na umiinom. Pagpasok pa lang sa loob, bumuwad na sa kanyang tawanan ng mga tao. "Architect Zelim, nandito na pala ang anak ko." Nilapitan siya ni Anthony, ang kanyang ama, at inakbayan pa siya nito. "Ito talaga yung swerte sa buhay ko. Mahirap lang kami dati, pero ngayon, ang sarap na ng buhay ko. Buti, meron akong anak na matalino." Pagmamalaki ni Anthony sa mga kaibigan niya. "Papa, ang dami mo na yatang nainom." Tanong ni Zelim. "Konti lang to. Alam mo naman na dito lang ako sumasaya. Wala na ang mama mo. Kaya ito lang ang paraan ko para alawin ang sarili ko. Tsaka minsan lang to." Paliwanag ni Anthony. "Uminom ka muna, Architect Zelim." Alok kay Zelim ng kaibigan ng papa niya. Hindi na po. Meron po akong trabaho bukas." Pagtanggi niya. Umakyat na sa kwarto si Zelim at hinayaan na lang ang papa niya na magsaya sa ibaba. Naiintindihan naman niya ang lahat. Pero kung wala rin siyang trabaho bukas ay siguradong nasa bar na rin siya kasama ang mga kaibigan niya. Paglipas ng araw ay pinuntahan niya ang kanilang project sa Gatbuka para i-check yun kung maayos na bang pagkakagawa. Kinakausap niya rin ang civil engineer para magtugma ang gusto nila. "Engineer Brett, balita ko marami daw magagandang chicks sa firm niyo. Baka naman meron kang ipapakilala sa aking engineer dyan." Banat ni Zelim. "Ano ka ba naman, Architect Zelim? Ikaw nga yung habulin ng mga babae dyan eh." Natatawang sagot ni Brett sa kasama. "Nagsasawa na kasi ako. Yung iba mga anak mayaman. Wala naman alam gawin sa buhay kung hindi ang sumayaw sa kama." Natatawang sabi ni Zelim. Ano ba yung gusto mo? Yung pumapalag?" Napangiti si Zelim. "Gusto ko yung medyo pakipot. Sawa na ako sa tahimik lang sa umpisa. Pero sama naman pala agad." "Sige, Architect Zelim. Ihahanap kita ng ganyang babae." Sagot nito sa kanya. "Maaasahan ka talaga." Puri naman ni Zelim. Lumipas ang oras at biglang nakaramdam ng gutom si Zelim. Walang ibang malapit na restaurant dito, pero merong maliit na tindahan sa tapat.
Kahit na nag-iba na ang lifestyle ng binata ay wala pa rin itong arte sa pagkain. Pinuntahan niya ang tindahan para bumili ng soft drinks at pati na rin tinapay. Ibinili na rin niya ng merienda ang mga kasama niya. "Magkano po lahat?" tanong ni Zelim. "500 po lahat," sagot sa kanya. Kumuha ng pera si Zelim at iaabot na sana sa nagtitinda. Pero nang sinilip niya yung matandang nasa loob ay parang pamilyar sa kanya. Natatakpan kasi ng mga panindang mukha ng ginang. Pero nang masilip niya yon ay napakunot ang noo ng binata. Walang paalam na pumasok sa loob si Zelim na ikinagulat ng matanda. "Sir, bawal ka po dito. Sa labas." Hindi natuloy ng ginang ang sasabihin niya nang bigla siyang niyakap ni Zelim. "Bitawan mo ako! Sisigaw ako!" banta ng ginang sa kanya. "Aling Maricar, hindi niyo po ba ako natatandaan?" masiglang tanong ni Zelim. Nagkasalubong naman ang kilay ng ginang at pilit na inaalala ang lalaking nasa harap niya ngayon. Sino ka ba?" takang tanong ni Aling Maricar. "Magtatampo na talaga ako sa'yo. Matapos mong bigla-biglang nawala sa palengke. Ngayon naman ay kinalimutan mo na ang kagwapuhan ko." Kunwari ay malungkot na saad ni Zelim. Tinitigan siya ng mabuti ni Maricar mula ulo hanggang paa. Kaya naman nag-pose na parang isang model ang binata. Yung poging bata na nagtitinda ng kakanin, sampagita at balot, nakangiting saad ni Zelim. Biglang nanlaki ang mata ni Maricar nang maalala ang tinutukoy nitong bata. "Zelim? Ikaw na ba yan? Aba, lalo kang pumogi. Ang ganda na ng suot mo. Hindi na sira-sira ang damit mo." Masayang saad ni Maricar sabay yakap kay Zelim. "Guess what?" "What?" tanong ni Maricar. Kinuha ni Zelim ang kanyang ID para ipakita kay Maricar. "Diyos ko! Architect Zelim!" saad ni Maricar. Para namang maiiyak ang ginang dahil sa tuwa. "Kaya pala ang gaan ng pakiramdam ko sa project na to. Magkikita pala tayo dahil dito," saad ni Zelim. "Kumusta ka na? May asawa ka na ba?" tanong ni Maricar. "Wala pa po eh. Hindi kasi ako makapili sa dami na nakapila," biro ni Zelim. Biglang ginulo ni Maricar ang buhok ni Zelim, kaya biglang natigilan ang binata. Napansin niyo ni Maricar, kaya akala niya ay magagalit si Zelim. "Pasensya ka na at nagulo ko ang buhok mo," saad ni Maricar. "Dati, inaayos mo yung buhok ko. Pero ngayon, ginugulo mo na," nakangiting saad ni Zelim. "Aling Maricar, kahit naguluhin mo yung buhok ko, ayos lang sa akin." Naiiyak tuloy ako. "Dati ang liit-liit mo pa. Pero ngayon mas malaki ka pa sa akin," masayang saad ni Maricar. "Bumabalik-balik ako sa palengke dati, pero wala ka na dun. Ano po bang nangyari at bigla kang nawala?" takang tanong ni Zelim. "Umuwi ako dito sa Pampanga dahil sa anak ko. Namatay kasi ang lola niya, kaya wala nang mag-aalaga sa kanya," sagot ni Maricar. Napatango naman si Zelim. Pero ang mahalaga sa kanya ngayon ay nagkita na sila. Nagpaalam muna si Zelim kay Maricar dahil meron itong trabaho. Pero ilang araw lang ay nagbalik ulit ang binata para dalawin si Maricar. Pumasok na lang bigla si Zelim sa bahay nila Maricar. Nanlaki ang mata niya na makita ang isang babaeng nakasuot lang ng towel ang katawan. Mabilis na tumalikod ang binata. "Wala akong nakita!" Nauutal na sigaw ni Zelim. Maski siya ay nagtaka bakit siya nautal. "Sino ka? At anong ginagawa mo dito?" takang tanong ng dalaga sa kanya. Dadalawin ko lang si Aling Maricar," sagot ni Zelim. Humarap na ang binata, pero ganoon pa rin ang itsura ng dalaga. Nilapitan siya nito kaya ngumiti si Zelim. Pero ang akala niyang papapasukin siya ay bigla siyang tinulak nito sa labas sabay sarado ng pinto. "Kilala ako ni Aling Maricar! Meron akong dala sa kanya!" sigaw ni Zelim habang kinakatok ang pinto. "Ang sama naman ng ugali ng isang to. Nasaan kaya si Aling Maricar? Anak niya kaya yung nasa loob?" "Makaarte, akala mo magandang katawan. Parang nga aparador yung katawan niya," puna ni Zelim. "Sinong aparador yung katawan?" tanong mula sa likuran ni Zelim. Pagharap niya, isang magandang babae ang bumungad sa kanya. Hindi niya masyadong nakita ang mukha nito kanina dahil sa basang buhok na nakatabing sa mukha nito. "Yung babae kanina," nakangiting sagot ni Zelim. Inangat nitong kamay niya para makipagkamay. "Zelim Malyari," pagpapakilala niya. Pero tinitigan lamang ng dalaga ang kamay ng binata.
Wala dito si Mama, kaya umalis ka na. Masungit na sagot nito. Binawi naman ni Zelim ang kamay niyang nanatili sa ere dahil hindi tinanggap ng dalaga. Ikaw ba yung anak niya? Tanong ni Zelim. Oo, kaya umalis ka na. Sagot sa kanya. Sinarado na ang pinto ng dalaga dahil hindi naman niya kilala yung lalaki. Si Zelim naman ay iniwan na lang ang mga dala sa harapan ng pinto. Wag feeling sexy. Sungit, kala mo naman malaki yung dibdib. Bulong ni Zelim sa sarili. Aalis na sana ito papunta sa site para tingnan ang ginagawa doon. Pero naabutan niya ang pagbaba ni Aling Maricar mula sa tricycle. Agad naman siyang sinalubong ng isang magandang ngiti ng binata. Nakita niyang magbabayad na si Aling Maricar kaya inunahan na ito ni Zelim. Keep the change po, saad ni Zelim. Ano ka ba? Dapat ako na yung nagbayad, saad ni Aling Maricar. Pag magkasama po tayo, wala kang babayaran na kahit ano. Gaya ng paglibre mo sa akin ng lunch dati. Nakangiting sagot ni Zelim. Nag-lunch ka na ba? Tanong ni Aling Maricar. Umiling naman si Zelim. Aba, dito ka na mag-lunch. Magluluto ako. Nakangiting alok ni Maricar. Hinawakan ng ginang ang braso ni Zelim para akayin ang binata papunta sa bahay nila. Nakita ni Maricar ang mga pagkain at groceries sa tapat ng pinto. Sinong may dala nito? Bigla naman niyang nilingon ang katabi niya. Ikaw? Tanong niya kay Zelim. Konti lang po yan, sagot ni Zelim. Ikaw talagang bata ka. Hindi mo naman na kailangan gawin pero gusto ko po. At bawal tanggihan dahil magtatampo ako. Putol ni Zelim. Natawa na lang si Maricar dahil sa kakulitan ni Zelim. Sige, hindi ko tatanggihan, sagot naman ni Maricar. Pumasok sila sa loob ng bahay. Pero ang sumalubong kay Zelim ay isang matalas na tingin mula sa dalaga. Zelim, anak ko pala si Zaria. Zaria, si Architect Zelim, pagpapakilala ni Maricar. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Zaria. Binibisita niya lang ako, sagot ni Maricar. Maraming taon na ang lumipas, baka masamang tao na yan. Giit ni Zaria. Zaria, ano ba yung sinasabi mo sa bisita ko? Singhal ni Maricar. Sa bait ko nga, mahihiya pa yung anghel sa langit eh. Biro pa ni Zelim, pero seryosong tingin lang ang binigay ni Zaria sa kanya. Tama na yan. Zelim, umupo ka muna at magluluto lang ako ng pagkain natin, saad ni Maricar. Magpahinga ka na lang muna, Mama. Ako na ang magluluto, saad naman ni Zaria. Pumunta na ng kusina si Zaria at sa sala naman si Zelim at Maricar para magkwentuhan. Halos kalahating oras ang naubos bago makaluto ang dalaga. Sabay-sabay silang kumain, pero si Zaria ay tahimik lang. Anong trabaho mo? Tanong ni Zelim kay Zaria. Hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Sagot ni Zaria na hindi man lang tumingin sa binata. Isa siyang nurse sa district hospital. Si Maricar ang sumagot. Biglang tumayo si Zaria at tiningnan si Zelim. Mag-aayos na ako para pumasok sa trabaho. Hindi pwedeng mapagod si Mama, kaya ikaw na ang maglinis nito. Seryosong saad ni Zaria. Zaria, ano ka ba? Bisita ko siya. Sermo ni Maricar. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Zaria kay Zelim. Napangiti naman si Zelim dahil sa kasungitan ng babaeng nasa harapan niya. Napatango na lang si Zelim. Pumasok na sa kwarto si Zaria. Anak niyo po ba talaga yun? Bakit parang pinaglihis sa sama ng loob? Takang tanong ni Zelim. Pasensya ka na sa anak ko. Wala pa kasing tulog yun, saad ni Maricar. Wala naman pong problema. Pakiramdam ko nga part na ako ng pamilya dahil meron na nakatoka sa aking gawain. Masayang sagot ni Zelim. Huwag po kayong mag-alala, ako lang po to. After nilang kumain na hinugasan na ni Zelim ang pinggan. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Maricar. Sus, sisiw po to sa akin, Aling Maricar. Sagot ni Zelim. Mama, ito yung mga kailangan mong inumin na gamot. Mamaya itong 8 PM lahat, paalala ni Zaria. Natapos naman si Zelim sa paghuhugas at nakita niya ang maraming gamot na nakalagay sa lamesa. Papasok na ako, Ma. Tawagan mo lang ako kapag may nangyari dito. Sige na, pumasok ka na at baka malate ka pa, sagot ni Maricar. Isang halik sa pisngi ang ginawa ni Zaria kay Maricar bago ito tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Aalis na rin po ako, Aling Maricar. Paalam ni Zelim sabay lakad palabas ng bahay. Naabutan niya si Zaria na nag-aabang ng masasakyan sa labas nila.
Ihahatid na kita, misungit. Alok ni Zelim. Lumayo ka nga sa akin. Masungit na saad ni Zarya. Yung mga opportunity na lumalapit ay hindi dapat pinapalagpas, saad ni Zelim. Naglakad na lang si Zelim papunta sa site para kunin ang kanyang kotse doon. Dahil sa madalang ang sasakyan na dumadaan, ay nandoon pa rin ang dalaga pagbalik niya. Tara na! Aya ni Zelim. Hindi kumibo ang dalaga kaya bumaba si Zelim para pagbuksan ng pinto ang dalaga. Madadaanan ko yung district hospital, kaya sumakay ka na. Pagpipilit pa ni Zelim. Merong dumaan na jeep sa harapan nila at agad na pinarayo ni Zarya. Hindi ako sumasakay sa hindi ko kilala. Seryosong saad ni Zarya bago sumakay sa jeep. Sus, kilala niya ba yung driver ng jeep? Tanong ni Zelim sa sarili habang pinapanood ang jeep na umaalis. Napapadalas ang pagbisita ni Zelim sa site at madalas na rin itong tumatambay after ng trabaho nila kina Maricar. Pero dahil meron pang ibang trabaho sa Maynila si Zelim, ay halos 2 linggo siyang di nakapunta sa site. Kaya ngayon ay halos ginabi na si Zelim sa site ngayon sa Pampanga. Pagkatapos magpaalam sa mga kasama niya sa trabaho, ay nakita nito na bukas pa ang tindahan ni Maricar. Kaya naisipan niyang pumunta muna doon. Kumatok ito sa pinto. Pero imbis na si Maricar yung makita niya, ay si Zarya ang bumungad sa binata. Ano na naman yung ginagawa mo dito? Buryong tanong ni Zarya. Aba, lubog na ang araw, masungit ka pa rin. Puna ng binata. Naka-uniform ang dalaga, kaya alam ni Zelim na papasok na ito sa kanyang trabaho. Umuwi ka na, nagpapahinga na si mama. Huwag mo nang abalahin, saad ni Zarya. Lumabas ang dalaga sa bahay at sinarado ang pinto. Makikikain ako. Sabi ni Aling Maricar mag-dinner daw ako dyan kung gusto ko, sagot ni Zelim. Napataas ang kilay ng binata nang sinamaan siya ng tingin ni Zarya. Wala kaming pagkain, kaya umuwi ka na, saad ni Zarya. May nagawa ba akong masama sa'yo? At lagi na lang kumukulo yung dugo mo sa akin? Ganun ba ako ka-hot? Biro pa ni Zelim, pero inalisan lang siya ni Zarya. Ihahatid na kita. Gabi na, kaya baka bukas ka pa makapasok sa trabaho mo kapag hindi mo tinanggap yung alok ko. Alok ni Zelim kahit na alam niyang tatanggihan siya ni Zarya. Hindi sumagot si Zarya kaya hinawakan ni Zelim ang braso ng dalaga. Pero lalo lang kumulo ang dugo ni Zarya. Pwede ba? Huwag mo na akong kulitin. Marami akong iniisip kaya huwag ka nang manggulo. Inis na sigaw ni Zarya. Nagulat naman si Zelim dahil sa inakto ng dalaga. Hindi na siya kumilos pa at hinayaan na lang maglakad ang dalaga. Grabe, galit na galit, parang panabong na manok. Umiling na saad ni Zelim. Hindi na niya balak pang kulitin pa si Zarya at umuwi na rin siya sana. Pero tumunog ang phone ng dalaga. Hello Eric? 50K sana? Wala. Sige, okay lang. Thank you. Sumakay si Zelim sa kotse niya. Ano naman yung gagawin niya sa 50K? Takang tanong ni Zelim sa sarili. Pansin niya na meron pa itong tinatawagan sa phone niya at bawat baba ng tawag ay napapakamot ito sa ulo niya. Wala na sigurong gustong kumausap sa kanya dahil sa kasungitan niya, saad ni Zelim. Umalis na siya bago pa maging layon ang kaninang manok na panabong na anak ni Maricar. Dahil sa mga araw na pagpunta ni Zelim kila Maricar, ay alam na niya ang oras na wala si Zarya kaya nakakapunta siya ng payapa. Aling Maricar, nandito ako! Sigaw ni Zelim sa labas ng pinto. Agad naman na pinagbuksan si Zelim ni Maricar. Tamang-tama ang dating mo, nakapagluto ako ng pananghalian, saad ni Maricar. Di ba sabi ko po sa'yo, kakain tayo sa labas? Saad ni Zelim. Hindi natin sigurado ang pagkain sa labas, kaya dito na lang sa bahay, sagot ni Maricar. Tama, mas gusto ko rin po yung luto niyo, sagot ni Zelim. Nagsimula silang kumain na dalawa. Pero napansin naman ni Zelim ang picture ng anak ni Maricar na si Zarya. Saan po ba pinaglihi ang anak niyo? Lagi pong mainit ang ulo. Tanong ni Zelim habang kumakain sila. Napatingin naman si Maricar sa picture ng anak at napangiti. Sa watermelon. Mabait yan. Marami lang iniisip. Ayoko na ngang dumagdag pa sa problema niya. Malungkot na saad ni Maricar. Hindi naman po kayo problema. Mukha lang kaming nahihirapang mga anak pero hindi po kayo problema. Saad agad ni Zelim. Ngumiti naman si Maricar. Hindi ka pa rin talaga nagbabago? Masayang saad ni Maricar. Gusto mo po bang pumunta ng Maynila?
Papasyal ko po kayo kahit saan niyo gusto, alok ni Zelim. Walang magpapantay sa tindahan, tanggi ni Maricar. Magkano po ba yung tindahan niyo? Bibilhin ko na para wala na po kayong bantayan. At saka di naman po tatakas yung tindahan, bakit binabantayan mo pa? Natatawang saan ni Zelim. Sige, pag-iisipa. Hindi natuloy ang sasabihin ni Maricar nang bigla itong tumayo at tumakbo papunta sa lababo. Napatayo rin si Zelim dahil sa nakitang magsuka ang ginang. Aling Maricar, huwag niyo pong sabihing buntis kayo. Bakit may dugo? Gulat na tanong ni Zelim. Hinawakan niya si Maricar at tiningnan ito. Namumutla ang ginang at kitang-kita sa mukha nito na nangihina. Anong nangyayari sa'yo? Natatarantang tanong ni Zelim. Hindi niya alam ang gagawin nito. Kinuha niya ang phone niya. Pero di naman niya alam ang number ng anak nito. Aling Maricar! Sigaw niya nang makitang nawalan ito ng malay. Pero agad naman niyang nasalo. Hindi na nagsayang pa ng oras si Zelim at binuhat si Maricar papunta sa kotse niya para dalhin sa malapit na hospital. Pagdating nila sa emergency room ay naghihintay lang sa labas ang binata. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya ngayon at iniisip ang nangyari. May sakit ba siya? Takang tanong niya sa sarili. Nakita niyang tumatawag si Maricar sa kanya kaya napatingin ito sa pinto ng emergency room. Nasan si Mama? Baka sa boses ni Zaria ang takot. St. Matthew Hospital. Anak ng tipaklong. Hindi pa nga tinapos yung sasabihin ko. Git ni Zelim habang nakatingin sa phone niya dahil sa pagpatay ng tawag ni Zaria sa kanya. Halos 1 oras siyang naghihintay sa labas ng emergency room hanggang sa lumabas ang lalaking nakaputi para lapitan siya. Anak ka po ba niya? Tanong ng doktor sa kanya. Hindi, pero parang gano'n na nga. Sagot ni Zelim. Kailangan na po, ako yung anak. Napatingin sila sa likuran ng merong sumingit na boses at pagtingin nila ay si Zaria na humihingal pa. Suot nito ang kanyang nurse uniform. Nilapitan ni Zaria ang doktor. I'm Nurse Zaria. Ako ang anak ni Maricar. Pagpapakilala ni Zaria. Medyo lumayo sila kay Zelim para pag-usapan ang nangyari kay Maricar. She needs immediate operation. Dinig ni Zelim na sabi ng doktor. Pero bukod doon ay naging masinsina na ang pag-uusap ni Zaria at ng doktor na hindi na niya naririnig. Nilipat sa ibang room si Maricar. Huwag kang papasok. Pigil ni Zaria nang balak nang pumasok ni Zelim sa loob. Hindi ko naman ibubulsa ang nanay mo. Saad ni Zelim. Balak niyang pumasok pero nilak na ni Zaria ang pinto. Walang nagawa ang binata kung hindi ang maghintay sa labas. Lumabas si Zaria pero dahil sa pagmamadali ng dalaga ay hindi na niya napansin si Zelim. Kinuha namang opportunity ni Zelim ang pagkakataon para pumasok. Ayos ka lang ba? Tanong ni Zelim kay Maricar. Magkasama lang sila kanina ay masigla pa ang ginang pero ngayon ay parang lantang gulay na ito. Ayos lang ako. Pero ang anak ko ayaw pa akong pauwiin. Nanghihinang sagot ni Maricar. Kailangan mo daw ng operasyon. Rinig ko sa doktor kanina. Nag-aalalang saad ni Zelim. Umiling naman si Maricar. Gusto ko na lang manatili sa bahay kaysa naman pahirapan ng anak ko na makahanap ng pera at mangutang. Paliwanag dito kay Zelim. Magkano ba ang kailangan? Takang tanong ni Zelim. 250,000. Pero kaya ko pa naman. Mali lang ang mga doktor dito. Ayos lang ang bituka ko sa tiyan. Nagbibiro pang saad ni Maricar. Isang mother and son moment na sana nila ni Zelim. Pero biglang pumasok si Zaria. Pupunta tayo ng Maynila, Mama. Para doon ka operahan. Saad ni Zaria. Zaria, wag na. Ma, ako yung guardian mo ngayon. Kaya ako naman ang masusunod. Seryosong sagot ni Zaria. Mayroong mga hospital staff ang tumulong para ilabas si Maricar sa hospital hanggang sa pinanood niya na lang na umalis ang ambulance. Now, I get it kung bakit parang laging galit sa mundo si Zaria. Saad niya sa sarili. Matapos ang 1 linggo ay pumunta sa hospital si Zelim. Medyo natagalan siya para makuha ang mismong lugar ng hospital dahil ayaw sabihin ni Zaria sa kanya. Pero buti na lang ay nakuha niya sa St. Matthew's Hospital. Mayroong dalang prutas at pagkain si Zelim nang pumasok siya sa room ng ginang. Bigla namang sumigla ang mukha ni Maricar na makita si Zelim. Mas maganda ka ngayon kumpara nung nakaraan, saad ni Zelim. Wala si Zaria, kaya malaya siya kay Maricar ngayon. Buti wala dito yung bruha, natatawang tanong ni Zelim.
Marami lang pinoproblema ang anak ko. Pero sweet at mabait yun, sagot ni Maricar. Umabot kasi ng 600,000 yung bill dito kaya gumagawa siya ng paraan, saad ni Maricar. Dapat, ang pinoproblema niyo ay kung paano kayo lalakas. Yung pera nandyan lang yan, saad ni Zelim. Kumuha ng orange si Zelim at binalatan yun. Iniabot na niya sana kay Maricar nang biglang merong humablot ng orange sa kamay niya. Sa lakas nun ay nagasgasan pa ang kamay niya. Papatayin mo ba ang mama ko? Galit na sigaw ni Zarya. Hindi pa siya pwedeng kumain o uminom. Pwede mo namang sabihin ng maayos. Lagi kang galit. Saad nito kay Zarya. Umalis ka na dito. Hindi ka naman pamilya at hindi rin kita kilala. Huwag ka nang babalik dito, saad ni Zarya. Zarya! Ano ka ba naman? Dinadalaw lang ako ni Zelim, saad ni Maricar. Matalim na tinitigan ni Zarya si Zelim. Gusto mo ba ang mama ko? Biglang naupo si Zelim sa tanong ni Zarya. Zarya! Ano ba yung iniisip mo? Gulat na tanong ni Maricar. Ganyan ba kadumi ang utak mo? Nurse ka pa naman din. Dapat kalmado ka sa lahat ng bagay. Seryosong saad ni Zelim. Medyo nakaramdam ng pagkapikon si Zelim sa dalaga. Dahil sa simula pa lang ay kasungitan na ang natatanggap niya kahit hindi niya alam ang dahilan. Wala akong nanay sis then. Kay Aling Maricar ko lang naramdaman na magkaroon ng nanay nung bata pa ako. Nung nagtitinda pa siya sa palengke, siya yung naging nanay ko sa lahat. At kung papipiliin ako, ay siya ang gusto kong maging nanay. Seryosong paliwanag ni Zelim. Pero hindi ko naman alam na bawal pala ako makinanay kay Aling Maricar. Napahinga ng malalim si Zelim at tinitigan si Maricar. Magpagaling po kayo. Paalam ni Zelim kay Maricar. Yung tanong mo, na gusto ko bang mama mo? Gusto ko siyang maging nanay. Pero ayoko naman na maging kapatid ka. Giit ni Zelim bago ito maglakad palabas ng ospital. Paglabas ng ospital ni Zelim ay napangiti ito. Bakit ang ganda niya pagtahimik? Napangiti na lang ang binata at napailing. Baliw na yata ako. Hindi muna bumalik si Zelim sa ospital dahil sa nangyari. Nakafocus muna ito sa kanyang trabaho. Si Zarya naman ngayon ay nasa accounting para i-check kung magkano na ang balance sila sa ospital. Ma'am, 3,000 po lahat, saad ng cashier sa kanya. Ha? 3,000? Hindi po ba kayo nagkakamali? I'm about to pay 50,000 today. And as I know, 600,000 po yung bill namin. Nagtatakang saad ni Zarya. To our record, ma'am, may nagbayad po sa bill ni Mrs. Maricar noong last Friday. Sagot sa kanya. Pwede pong malaman kung sino? Tanong ni Zarya. Mr. Zeli Malyari ang nakalagay po. Sagot ng cashier. Biglang nakaramdam ng guilt si Zarya. Sinungitan niya ang binata simula una pa lang. Thank you. Saad ni Zarya bago ito umalis ng accounting. Hindi naman mawala sa isip ni Zarya ang binata dahil sa ginawa nito para sa mama niya. Bakit ang tahimik mo? Magkano na ba ang bill natin? Baka pwede na akong lumabas. Tanong ni Maricar sa anak. Binayaran ni Zelim yung bill mo, mama. Saad ni Zarya na medyo nagigilty pa. Ha? Bakit naman niya ginawa yun? Takang tanong ni Maricar. Babayaran ko na lang siya, mama. Sagot ni Zarya. Magsusori ka rin sa kanya dahil sa inasan mo kay Zelim. Kilala ko naman yun at mabait na bata. Medyo palabiro lang pero mabait siya. Saad ni Maricar. Tumango si Zarya sa kanyang mama. Kinabukasan ay nag-ipon ng lakas ng loob si Zarya para puntahan ang office ng binata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya si binata pero kailangan niyang kausapin si Zelim. Sa office ng binata ay wala naman masyado siyang ginagawa at kung hindi ay makipag-usap lang sa mga kasama niya sa trabaho. Architect Zelim, meron po naghahanap sa inyo sa baba. Saad ng secretary nito. Pasabi, meron akong meeting. Sagot ni Zelim. Okay po, architect. Sagot sa kanya. Siguro mga 9, punta tayo sa bar? Pagtutuloy niya sa pagkekwentuhan nila. Miss Zarya, nasa meeting po si Architect Zelim. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Saad ng sekretary. Napatigil si Zelim sa kanilang pag-uusap ng kanyang kasama nang marinig ang pangalan ni Zarya. Zarya? Tanong ni Zelim sa sekretary niya. Tumango naman sa kanya ang sekretarya kaya napatayo si Zelim. Architect Mendoza, mag-usap na lang tayo bukas. Saad ni Zelim. Akala ko ba'y pupunta tayo ng bar ngayon?
Takang tanong ni Architect Mendoza sa kanya. Nagbago na ang isip ko. Healthy living na pala ako ngayon. Sagot niya. Paakyatin mo na si Zarya, utos ni Zelim. Pagkaalis ng kasama ni Zelim ay tiningnan niya ang office niya kung maayos ba. Inayos niya rin ang suot niya at buhok bago ito umupo sa kanyang upuan sabay bukas ng kanyang laptop. Kunwari ay meron pa siyang ginagawa kahit na natapos na niya lahat ng yun. Bumukas ang pinto ng kanyang office at hindi muna tumingin si Zelim kay Zarya. Kumuha siya ng isang papel para basahin. Maiwan ko na po kayo. Paalam ng sekretary ni Zelim. Bumalot ang katahimikan sa loob ng kwarto. Umangat naman ang tingin ni Zelim at tinitigan ng anak ni Maricar. Have a seat. Umupo sa client's chair si Zarya at medyo nahihiya pa ito. Anong kailangan mo? Tanong ni Zelim sa kanya. Huminga ng malalim si Zarya at tiningnan ang binata. Noong una ay hindi talaga siya komportable kay Zelim dahil hindi niya ito kilala at nakakasama niya pa ang mama niya. Nilapag ni Zarya ang puting sobre sa table ni Zelim na merong laman na 50,000. Pinagsama niya na lahat ng ipon at sahod niya ngayon para lang merong pangbawas sa bills ng mama niya. 50,000 pa lang yan. Yung iba ay ibibigay ko sa susunod, saad ni Zarya. Tinitigan ni Zelim ang puting sobre at kinuha yun. Salamat sa ginawa mo, pero hindi mo naman kailangan gawin. Kalmadong saad ni Zarya. Tumayo mula sa pagkakaupo si Zelim at naglakad palapit sa dalaga. Anong ginagawa mo? Napatayo na rin si Zarya nang kuhanin ni Zelim ang bag niya. Nilagay ng binata ang sobre sa bag ni Zarya at seryosong tinitigan ang dalaga. Marami pa akong gagawin, kaya umalis ka na. Taboy ni Zelim sa dalaga. Kulang ba yung 50,000? Takang tanong ni Zarya. Huminga ng malalim si Zelim. Hindi ko kailangan ng pera mo. If hindi mo pa rin gets, gusto kong maging nanay si Aling Maricar. Simple lang ang ginawa ko kumpara sa ginawa niya sa akin dati. Umalis ka na dahil marami pa akong gagawin. Natigilan ang binata nang bigla siyang niyakap ni Zarya. As in nagulat talaga ito dahil noong mga nakaraan ay halos ayaw siyang lapitan ng dalaga. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Hindi sapat yung sahod ko bilang nurse. Pasensya ka na kung nasusungitan kita. Naiiyak na saad ni Zarya. Napangiti naman si Zelim doon na medyo kinikilig pa siya. Niyakap niya pabalik si Zarya dahil mukhang isang beses lang mangyayari sa kanila yon. Magpapahatid ka na ba sa akin? Nakangiting tanong ni Zelim. Kumawala naman sa pagkakayakap si Zarya at nakita nitong merong butil ng luha sa mata ng dalaga. Hindi, sagot agad ni Zarya. Napataas ang kilay ng binata. Ang laki na ng nagastos ko, wala ka pa rin tiwala sa akin? Ngisi ni Zelim. Hindi naman nabibili ang tiwala, sagot ni Zarya. Napatango si Zelim at napangiti ito. Huminga ng malalim si Zelim dahil mukhang hindi ganoon kadali makuha ang sagot ni Zarya. Hindi naman ako masamang tao. Pwede mo ba akong ilibre ng kape? Naubos kasi ang pera ko eh. Nagpapakyut na saad ni Zelim. Napatingin naman si Zarya sa table ni Zelim kung saan nakalagay doon ang pangalan niya. Managing partner? Basa ni Zarya. Napatingin naman si Zelim sa title na hawak niya. Napangiti siya at gustong gamitin ang hard work niya para ipagmayabang sa dalagang kaharap niya. Alam mo yung CEO ng corporation? Parang ganun din ako. Managing partner lang ang tawag sa partnership. Pagyayabang ni Zelim. Alam ko, sagot agad ni Zarya. Tumalikod si Zarya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Hirap naman magpa-impress sa'yo. Bulong ni Zelim. Tumigil si Zarya sa tapat ng pinto na nakabukas na at handa nang lumabas. Pero tinitigan nito si Zelim na hindi kumikilos sa kinatatayuan nito. Akala ko ba gusto mo ng kape? Tanong ni Zarya. Napangiti naman si Zelim. Agad itong naglakad palapit kay Zarya at sabay silang lumabas ng office niya. Sa malapit na coffee shop lang sila pumunta. At mula sa building nila Zelim ay malalakad lang yung shop. Si Zarya ang umorder sa kanila. Magkatapat sila ng table pero walang nagsasalita. Nakatingin lang sila sa labas kung saan kita ang mga naglalakad na tao at padilim na paligid. Kumusta si Aling Maricar? Basag sa katahimikan ni Zelim. Nagiging okay na siya. Nakakalakad na rin siya. Pero kailangan ng alalay, sagot ni Zarya. Napatango si Zelim. Mabuti naman kung ganon. Saad ng binata.
Paano ka ba nakilala ng mama ko? Tanong ni Zarya. Napangiti naman si Zelim nang maalala ang nangyari sa kanya noong nakaraan. You cannot imagine how poor are we. Nagkasakit si mama at halos lahat ng ipon at ari-arian nila ay naubos sa hospital. Hanggang sa walang natira. Maski si mama ay nawala. Kwento ni Zelim. Napabuntong hininga na lang ito sa tuwing naaalala niya ang mga yun. Para mabuhay, ay nagtitinda ako ng sampagita, uto at balot, or kahit anong pwedeng itinda. Basta magkapera lang kami ng papa ko. Si Aling Maricar, nagtitinda siya sa palengke ng mga gulay. Madalas siyang bumili sa akin. Noong tumagal, binibigyan niya na rin ako ng ulam at minsan baon na rin. Napatingin si Zelim kay Zarya. Naaalala ko yung mama ko kay Aling Maricar. Saka hindi pa ako ready noon na mawala si mama. Kaya siguro nakita ko yun kay Aling Maricar. Sobrang nalungkot ako nang bigla na lang siyang nawala sa palengke. Nag-aral ako ng college hanggang sa natrabaho. At itinayo namin tong architecture firm. Madalas kong balikan si Aling Maricar sa palengke at nagbabakasakali ako na bumalik siya dun. Uminom ng kape si Zelim dahil sobrang dami na pala ng pinagdaanan bago ang lahat ng meron siya. Now, ikaw, bakit ang sungit mo? Tanong naman ni Zelim sa dalaga. Hindi ako masungit, sagot ni Zarya. Napatawa naman ang mahina si Zelim doon. Pero nakatanggap ito ng masamang tingin kaya umayos siya ng upo. Madami lang akong iniisip kaya hindi ko na naisip na maging sweet sa mga tao. Minimum lang ang sahod ko sa trabaho, tapos halos 12 hours pa ang duty ko. Gusto ko nang mag-abroad, pero iniisip ko na walang kasama si mama. At nalaman ko pang meron siyang sakit. Kwento ni Zarya. Dapat pala alak ang ininom natin, hindi kape. Masyado palang mabigat yung dinadala mo. Saad ni Zelim. Binaba ni Zarya ang baso nang wala ng laman. Kailangan ko nang bumalik sa ospital dahil walang bantay si mama. Paalam ni Zarya. Salamat sa tulong mo. Sumabay naman sa tayo si Zelim at sinamahan si Zarya na lumabas sa coffee shop. Ihahatid na kita, presinta ni Zelim. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hindi na hinintay pa ang sagot ni Zarya. Kaya ko naman, saad ni Zarya. Dadalaw din ako kay Aling Maricar kaya sumabay ka na sa akin. Ayaw nang bitawan ni Zelim si Zarya, kaya wala ring nagawa ang dalaga kung hindi ang sumang-ayon sa binata. Pagkasakay nila ng kotse ay pinaandar na ni Zelim para pumunta sa hospital. Pagdating nila sa hospital ay naabutan nilang natutulog na si Maricar. Kaya hindi na lamang nila ito ginising pa. Halos 1 oras lang ang tinagal ni Zelim. Sorry, saad ni Zarya nang hinatid si Zelim sa labas ng hospital. Napangiti naman si Zelim at tinitigan sa mata ang dalaga. Don't worry, sagot ni Zelim. Mag-ingat ka sa daan, paalam ni Zarya. Tawagan mo ako pag merong nangyari, saad ni Zelim bago ito tumalikod at naglakad sa car park. Ang pagpapatakbo niya ng kotse ay dahan-dahan lang dahil sa sinabi ni Zarya na mag-ingat siya. Hanggang sa nakauwi ito sa bahay at naabutan niya ang kanyang papa sa sala at nanonood ng TV. Maganda yata ang mood mo, tanong ni Anthony sa kanya. Ako? Maganda ang mood? Meron bang dapat ikasama ng mood ko? Nakangiting tanong ni Zelim. Sino yan? Tanong ni Anthony sa anak. Halata naman sa mata na kilala nito ang kanyang anak. Trabaho lang, sagot ni Zelim. Nag-make face si Anthony at halatang hindi trabaho ang mood ni Zelim. Ako pa ba ang lolokohin mo? Ginalingan ko ang giling para mabuo ka. Natatawang saad ni Anthony. Umupo naman si Zelim sa tabi ng kanyang ama. Ikaw ba? Hindi ka pagigiling? Tanong ni Anthony. Sino naman ang gigilingan ko pa? Tanong ni Zelim. Yang nasa likod ng ngiti mo. Hindi ka lasing kaya alam kong totoo yung ngiti mo. Saad ni Anthony. Wait, kukuha muna ako ng alak. Tumakbo si Anthony sa kusina para kumuha ng alak. At pagbalik nito ay binigay kay Zelim ang isang bote. Sige na, sabihin mo na sa akin. Wala naman akong problema sa babaeng pipiliin mo. Saad pa ni Anthony. Napasandal na lang sa sofa si Zelim sabay inom ng alak. Tinamaan yata ako sa kasungitan niya, Papa. Saad ni Zelim. Sino yan? Tinitigan ni Zelim ang ama at pinagdikit niya ang 2 bote na hawak nila.
Makikilala mo rin siya. Sagot ni Zelim sabay inom ng alak. Kita naman ni Anthony na hindi maalis ang ngiti sa labi ng anak dahil mukhang yung babae ang iniisip nito. Naku, ganyan na ganyan ako sa mama mo. Kaya hindi ko mapalitan simula nang mawala siya sa atin. Saad ni Anthony. Ito na naman po yung tatay ko. Walang iiyak ngayong gabi Biro ni Zelim sa ama. Kasalanan ito ni Zeli. Bakit mo kasi kami iniwan agad? Hirap-hirap palakihin tong anak mo. Saad sa kawalan ni Anthony. Tingnan mo tong taong to. Talunin pa si Judy Ann sa drama. Natatawang saad ni Zelim. Uminom na lang tayo. Tagal na nating di nakakainom na magkasama. Aya ni Zelim. Matapos ang isang linggo ay inilabas na si Maricar sa hospital at pwede na ito sa bahay na lang magpagaling ng tuluyan. Kumuha si Zarya ng magbabantay sa mama niya dahil kailangan na nitong bumalik sa trabaho. Si Zelim naman ay dahil meron silang project sa lugar ay madalas ding nandoon ang binata. Kausap ni Zelim ang engineer nila nang masilayan ang mata ng binata. Ang dalagang na-e-excite siya pag nakikita. Sino yan? Girlfriend mo? Tanong ng kasama niya na makitang nakatingin sa kay Zarya. Well, sana. Nakangiti nitong sagot. Diyan ka muna. Paalam ni Zelim sa kasama at naglakad papunta sa kabilang kasada. Zarya! Tawag ni Zelim sa dalaga. Halatang kakauwi lang nito galing duty niya. Nandiyan ka pala ngayon. Bati ni Zarya kay Zelim. Napangiti naman ang binata dahil sa hindi na masungit ang tono ng dalaga pagkausap siya. Tinitingnan ko lang yung construction. Sagot ni Zelim habang tinuturo yung lugar. Pero ang mata nito ay nasa dalaga. Nag-lunch ka na? Lalong lumawak ang ngiti ni Zelim sa tanong ng dalaga. Kung hindi, ipagluluto mo ba ako? Naka-straight duty ako kagabi. Kailangan kong matulog muna. Pero kung hindi ka naman maselan, pwede naman katang ipagluto. Basta prito lang. Sagot ni Zarya. Anything you cook, I'll eat. Tugon ni Zelim. Pumasok silang dalawa sa bahay at naabutan nila si Maricar na naglalakad-lakad sa loob. Kumusta ka, Mama? Di na ba masakit ang sugat mo? Tanong ni Zarya at sinek ang kanyang ina. Hi, Mama. Masiglang bati naman ni Zelim. Napatingin si Maricar at Zarya kay Zelim dahil sa pagtawag ng mama ni Zelim. Aling Maricar. Pagtatama niya. Ano ka ba? Tawagin mo ko sa kahit anong gusto mo. Saad ni Maricar. Magluluto lang ako. Paalam ni Zarya. Nagkwentuhan naman si Zelim at Maricar habang nagluluto si Zarya. Nang matapos ay agad na kumain sila. Matutulog na ako. Paalam ni Zarya. Okay, unang bahala dito. Sagot ni Zelim. Kailan mo ba balak mag-girlfriend? Depende po kung papayagan niyo akong manligaw sa anak niyo. Sagot ni Zelim. Napataas ang dalawang kilay ni Maricar sa narinig. Gusto mo ang anak ko? Gulat na tanong ni Maricar. Napangiti naman si Zelim at gets na agad ni Maricar ang sagot sa tanong niya. Kaya mo bang i-handle ang anak ko? Tanong ni Maricar. Handle it with care, Mama. Nakangiting sagot ni Zelim. Hindi ako hahadlang. Pero pag sinaktan mo siya, ay wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Banta ni Maricar. Napatayo naman si Zelim para yakapin si Maricar. Salamat, Mama. Hinalikan ni Zelim ang pisngi ng ginang, kaya natawa na lang ito. Mama, maganda pakinggan pag galing sa'yo. Natatawang saad ni Maricar. Gwapo na magiging son-in-law mo, Mama. Saad ni Zelim. Pumayag ako kasi mayaman ka na. Biro ni Maricar. Okay, magpapayaman pa ako lalo. Masayang saad ni Zelim. Yung boses mo, baka marinig tayo nun ay sungitan ka na naman. Saway ng ginang. Ayos lang, Mama. Feel ko nga patay na patay siya sa akin kapag sinusungitan ako. Sagot ni Zelim. Ikaw talagang bata ka. Napailing na lang si Maricar sa binata. Paglipas ng araw, walang trabaho si Zelim kaya naisipan niyang puntahan si Maricar. Pero ngayon, ang pakay niya na rin ay si Zarya. Pero pagdating sa bahay ay nasa duty pa daw si Zarya kaya dumiretso na ito sa hospital na pinagtatrabahuan ni Zarya. Maliit lang ang hospital at private din. Pagpasok ni Zelim sa loob, ay agad niyang hinanap si Zarya. Tinawagan niya ang dalaga pero hindi ito sumasagot. Umupo muna siya sa bench para hintayin si Zarya na sumagot sa tawag niya.
Pero habang nakatapat ang phone nito sa tenga ay biglang dumaan ang pamilyar na mukha sa harap niya. Busy ito sa hawak niyang papel. Pero ang nagpasalubong sa dalawang kilay ni Zelim ay ang lalaking nakaputi na umakbay kay Zarya. Mabilis namang napatayo si Zelim dahil nakaramdam ito ng pagkapikon. "Sabay tayong mag-dinner, Nurse Zarya?" tanong ng lalaki. Inalis naman ni Zarya ang pagkakaakbay ng doktor sa kanya. "Dok, marami pa akong gagawin," sagot ni Zarya. "Tapusin mo na lang agad," saad ng doktor. "Dok, kailangan ko rin kasing umuwi agad ngayon," sagot ni Zarya na halatang naiilang ito. "Bakit?" tanong ng doktor sabay akbay sa dalaga. "Dahil sa akin," sabat ni Zelim. Seryoso niyang tinitigan ng doktor at nilapitan. Inalis naman ni Zelim ang pagkakaakbay ng doktor kay Zarya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Zarya. "Sumasakit kasi yung mata ko," sagot ni Zelim. "Sino sa?" takang tanong ng doktor. "Boyfriend niya," sagot ni Zelim. "Lumayo ka sa girlfriend ko dahil sumasakit ang mata ko pag nakikita kong lumalapit ka sa kanya," saad ni Zelim. "Pasensya na po, Dok, pero kakausapin ko lang siya." Hihilahin na sana ni Zarya si Zelim pero hindi pa rin nagpatinag si Zelim. "Ang nurse, para sa architect, okay?" Nakangising saad ni Zelim bago nagpahila kay Zarya. Pagkalabas nila ay isang matalim na tingin ang binigay ni Zarya kay Zelim. "Ano bang ginagawa mo? Sayong may-ari nitong ospital. Kaya baka wala na akong trabaho bukas sa ginawa mo," inis na saad ni Zarya. "Eh di mag-apply ka sa ibang ospital," sagot ni Zelim. Bigla siyang hinampas ni Zarya dahil sa inis. "Bakit? May alam ka bang hospital na malaki ang sweldo?" tanong ni Zarya. "Pag meron ba, girlfriend na kita?" tanong ni Zelim. "Anong girlfriend? Tumigil ka nga dyan," saad ni Zarya. "Gusto kita kaya ayokong makitang merong ibang lumalapit sa'yo." Pag-amin ni Zelim. Nagkasalubong naman ang kilay ni Zarya. "Yung tulong mo kay mama, dahil lang ba sa gusto mo ko?" "Hindi ang sagot ko. Yung tulong ko sa mama mo dahil mahalaga siya sa akin at wala kang kinalaman na kahit ano doon." Seryosong sagot ni Zelim. "Madaming babae dyan. Hindi ako bagay sa'yo. Bumalik ka na sa loob. Ihintayin kita dito dahil may dinner pa tayo." Utol ni Zelim dahil sa ayaw niyang marinig na mabusted siya ni Zarya. "Umuwi ka na," taboy ni Zarya. 2 oras ang lumipas bago mag-out sa trabaho si Zarya. At paglabas niya ay nandoon pa rin si Zelim na naghihintay sa kanya. "Bakit bang kulit mo? Sabi ko sa'yo umuwi ka na," saad ni Zarya. "May dinner pa tayo," sagot ni Zelim. Binuksan ni Zelim ang passenger seat door para papasukin si Zarya. "What if sabihin ko na hindi kita gusto?" tanong ni Zarya. "Mag-dinner pa rin tayo," sagot ni Zelim. Sumakay si Zarya sa kotse at pinagbigyan na lang si Zelim dahil sa naghintay ito ng matagal sa kanya. Pero habang nagdi-dinner sila, ay merong pinakita si Zelim sa dalaga. "Ace Hospital. Hiring sila dyan ng nurse. Malaki at sikat na ospital yan. Baka gusto mong subukan?" tanong ni Zelim. "Sinubukan ko na yan. Hindi nila pinansin yung resume ko," sagot ni Zarya. "May experience ka na kaya baka mapansin ka na nila. Wala namang mawawala kung susubukan mo." "Manila yan. Wala kaming bahay doon at hindi ko pwedeng iwan si mama dito," sagot ni Zarya. "Meron akong condo unit. Hindi ko naman siya madalas gamitin dahil sa bahay ako umuwi. Gamitin mo muna yun hanggang wala ka pang nahahanap," offer ni Zelim. "Ang dami mo nang tinulong sa amin. Nahihiya na ako sa'yo." "Salamat na lang sa tulong mo," sagot ni Zarya. Biglang nakaramdam ng lungkot si Zelim doon. After nilang kumain ay hinatid na niya sa bahay si Zarya. Pagka-uwi naman ni Zelim sa bahay ay diretso agad ito sa kusina para kumuha ng alak. "May problema ba?" tanong ni Anthony nang makita ang anak. "Bakit gising ka pa, Papa?" tanong ni Zelim. "Hinihintay kita," sagot ni Anthony sa anak. Napatingin naman ito sa alak na hawak ni Zelim. "Nagpapaantok lang ako, Papa," saad ni Zelim. Tinapik ni Anthony ang balikat ng anak. Kilala niya ito. Magsasabi si Zelim sa kanya pag ready na ito. Pero ngayon ay alam niyang hindi pa. Tumalikod na si Anthony para umakyat. "Ganto palang feeling pag mabusted," natatawang saad ni Zelim. Lumiko si Anthony sa refrigerator at kumuha rin ng alak para samahan ng anak. "Yung babaeng nagpapangiti sa'yo
ay yung babae din na nagpapalungkot. Saad ni Anthony sabay inom ng alak. Marami namang babae dyan. Kung marami, bakit hindi mo pinalitan si Mama? Tanong ni Zelim. Dahil nag-iisa lang siya. Tsaka mama mo siya, kaya walang papalit sa kanya. Sagot ni Anthony. Siya nga lang din yung nakikita ko. Napabuntong hininga na lamang ang binata sabay inom ng alak. So, susuko ka na? Remember na halos mamatay tayo sa gutom dati. Pero na-survive natin. Saad ni Anthony. Tinitigan ni Zelim ang ama at napangisi ito. Wala naman akong sinabing susuko ko. Remember, Zelim Malyari yata to. Give up? Wala sa vocabulary ko yan. Cheers! Sabay uminom si Zelim at Anthony ng alak. Sa office lang muna si Zelim ng ilang linggo dahil sa marami silang kailangang trabahuin. Napatingin sa labas si Zelim nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. May bagyo ba? Takang tanong sa sarili. Dahil sa sobrang busy, hindi na niya alam kung ano ang lagay ng panahon. Sa gitna ng pagiging busy ni Zelim ay tumunog ang phone niya. Agad naman niya yung sinagot nang makita ang pangalan ni Maricar sa screen. Mama, kumusta? Bati ni Zelim kay Maricar. Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta? Ilang linggo ka nang hindi pumupunta dito. Sagot ni Maricar. Ang dami ko po kasing trabaho ngayon, Mama. Masyado ko kasing ginalingan. Saad ni Zelim. Maganda yan. Anyway, si Zaria nasa Manila siya ngayon. Ano pong ginagawa niya dito? Takang tanong ni Zelim. Final interview niya kasi sa East Hospital. Hindi ko naman na sinamahan dahil kaya niya naman daw. Pero ang lakas kasi ng ulan kaya nag-aalala ako sa kanya. Saad nito kay Zelim. Napatingin rin ito sa labas na parang babahana sa lugar dahil sa lakas ng ulan sa labas. Kahit na maraming ginagawa si Zelim ay tumayo ito at kinuha ang susi ng kotse niya. Ako na pong bahala sa kanya. Saad ni Zelim. Salamat. Ayaw ka nga niyang patawagan dahil mukhang nahihiya sa'yo. Saad ni Maricar. Crush na siguro ko. Biro ni Zelim. Sige na, baka naabala kita. Paalam ni Maricar. Pagkababa ng phone ay agad na tinawagan ni Zelim si Zaria. Nasaan ka? Tanong ni Zelim pagkasagot ng phone. Nasa harapan ako ng Ace. Sagot ni Zaria. Binaba agad ni Zelim ang phone niya at nagmamadaling bumaba sa building. Pumunta agad siya sa car park para sunduin si Zaria. Napangiti naman ang binata nang makita ang dalaga na nasa waiting area. Naghihintay ng masasakyan. Pero dahil sa lakas ng ulan ay kung hindi puno ang bus ay hindi na nagpapasakay. Huminto si Zelim sa tapat ni Zaria at bumaba ito na merong dalang payong. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Zaria. Sinabi ni Mama sa'yo? Pwede bang pumasok ka muna sa loob ng kotse? Hinawakan ni Zelim ang kamay ng dalaga para isakay sa kotse. Pinayungan niya din ito na halos nabasa na ang kabila niyang balikat dahil pang-isahan lang ang payong. Pagkasakay nila sa loob ay napansin ni Zaria ang basa sa balikat ni Zelim. Dapat sinabi mo muna sa akin na pupunta ka dyan. How's your interview? Tanong agad ni Zelim habang nagmamaneho ng kotse. Tanggap ako. Malungkot na sagot ni Zaria. Napatingin naman si Zelim sa dalaga. O bakit ganyan ang tono mo? Hindi ka ba masaya? Wala kayong titirhan pa. You can use my condo unit. Don't worry. Nakangiting saad ni Zelim. Hindi. Next week pa naman ako magsisimula at meron pa akong gagawin. Sagot ni Zaria. Napahinto naman si Zelim sa pagmamaneho nang makita niyang malalim ang baha papunta sa expressway. Hindi pa naman buong araw umuulan pero bakit baha na agad? Reklamo ni Zelim. Hanap na lang tayo ng ibang daan. Saad pa niya. Naghanap sila ng ibang daan pero umabot na ang gabi ay halos baha na rin ang ibang mga daan. Magho-hotel na lang siguro muna ako. Saad ni Zaria. Sa bahay ka na lang. May extra room ako doon. Offer ni Zelim. Lumiko na ang binata para dalhin si Zaria sa bahay nila. Pag-uwi nila ay naabutan ng dalawa si Anthony na nagluluto ng hapunan. Kanina pa kita hinihintay. May kasama ka pala. Ngumiti si Zaria kay Anthony kaya napangiti rin naman ito. Magandang gabi po. Bati ni Zaria. Magandang gabi naman. Tiningnan ni Anthony ang anak at para tanungin kung sino ang kasama niya gamit ang eye contact. Pa, si Zaria. Anak siya ni Aling Maricar.
Zarya, papa ko. Pagpapakilala nila. Maricar? Yung nagtitinda sa palengke? Takang tanong ni Anthony. Tumango si Zelim bilang sagot. Dito muna sa matutulog dahil hindi ko mahatid sa kanila sa lakas ng ulan. Saad ni Zelim. Tumango naman si Anthony. Hindi mo naman sinabi kaagad para naman maayos ko yung guest room. Huwag na po kayong mag-abala, ako na lang po. Saad ni Zarya. Inatid muna ni Zelim si Zarya sa guest room at sinamahan si Anthony na mag-ayos ng pagkain. Bakit mo sa inuwi dito? Tanong ni Anthony. Nag-aalala kasi si Aling Maricar sa kanya. At baha ang mga daan papuntang Pampanga kaya hindi ko siya mahahatid. Kaya dito ko muna siya dinala. Sagot ni Zelim. Style ko rin yan dati. Sabay yung babaeng tinutukoy mo? Nakangising tanong ni Anthony. Napangiti naman si Zelim kaya isang nakakalokong ngisi ang binigay ni Anthony. Binata ng anak ko. Mag-dinner na tayo at baka marinig ka pa niya. Saad ni Anthony. Nagsimula silang kumain. Bawat isa ay tahimik na kumakain. Umiinom ka ba? Tanong ni Anthony kay Zarya na ikinagulat ng dalaga. Opo, nahihiyang sagot ni Zarya. Napatingin naman si Zelim kay Zarya dahil hindi niya alam na umiinom pala ito. After nito, uminom tayo ng konti. Kilala ko ang mama mo at napakabait nun, saad ni Anthony. Sige po, sagot ni Zarya. Migil nga kayo, matulog na lang tayo agad. Awat ni Zelim. Huwag mong pansinin niyang anak ko, natatawang saad ni Anthony. After nilang kumain ay alak naman ang kaharap nila. Pansin ni Zelim na parang sanay nga uminom ang dalaga. Bakit malakas ka yatang uminom? Tanong ni Anthony. Namumula na yung mukha mo, kaya tumigil ka na. Awat naman ni Zelim sa dalaga. Kaya ko, sagot ni Zarya. Ngumiti naman ang dalaga kay Anthony. Hindi naman po ako binabawalang uminom. Saka alam ko po kung hanggang saan lang kaya ko. And pag stress po kasi ako ay umiinom ako mag-isa. Sagot ni Zarya. Bakit ka naman umiinom mag-isa? Bakit hindi mo ayaing uminom tong anak ko? Hindi ba ang gwapo? Naku, maraming babaeng nagkakagusto dyan. Pero ako, mapili ako sa babaeng lumalapit sa anak ko. Papa, lasing ka na, saway ni Zelim. Di ako lasing. Mauuna pang matulog si Zarya kesa sa akin. Confident na sagot ni Anthony. Hindi ka po sure? Nakangiting saad ni Zarya. Natawa naman si Anthony dahil sa dalaga. Magpustahan tayo. Kung sinong unang bumagsak ay talo. Aya ni Anthony. Tumigil na nga kayo. Kailangan ko nang matulog. At maaga pa akong papasok bukas. Puna ni Zelim. Pag natalo ka, boyfriend mo na ang anak ko. Napataas ang 2 kilay ni Zelim nang marinig yun. Ano ka ba naman, Papa? Natatawang saad ni Zelim. Game? Tanong ni Anthony. Sus, mahina ka pala. 2 buwan ipapagamit ni Zelim ang condo unit niya sa akin. Saad naman ni Zarya. Game! Kumuha ng bote si Anthony at naglagay sila ng alak sa baso nila. Lumipas ang oras ay padami ng padami ang bote sa lamesa. Kaya mo pa ba? Tanong ni Zelim kay Zarya. Matulog ka na pag di mo na kaya. Umalis ka nga. Saad ni Zarya at kumuha pa ito ng isang bote. Tiningnan naman ni Zelim ang ama na parang pumipikit na. Papa, kayanin mo. Bibilhan kita ng kotse pag napatulog mo sa. Bulong ni Zelim sa ama. Napa-okay say naman si Anthony sa anak. Pero kasabay noon ay ang pagdukdok nito sa table. Papa, gumising ka. Niyuyugyug ni Zelim ang ama para gumising. Yay! Panalo ko! Lasing na sigaw ni Zarya. Hindi, nagpapahinga lang siya ng konti. Nagbubukas yun ng alak sa ilalim. Sagot ni Zelim at itinayo na ang ama. Papa naman gumising ka. Akala ko ba gusto mo ng apo? Bulong ni Zelim habang ginigising ang ama. Matutulog na ako. Paalam ni Zarya sabay tayo. Kaya pa ni Papa! Saad ni Zelim, pero ang dalaga ay diretso na naglakad. Napahinga na lang ng malalim si Zelim at napainom na lang din ng alak dahil sa nasayang na pagkakataon. Tinitigan niya ang papa niya na nakalukdok sa table na natutulog. Inabukasan na sa harap ng pagkain na hindi pa rin nawawala ang paghihinayang ni Zelim kagabi. Zarya, matanda na si Papa. Bakit hindi na lang tayo ang uminom?
Boyfriend mo ko pag natalo ka. Tapos sa'yo na yung condo unit ko. Deal? Bigla ang saad ni Zelim. Bakit mo naman ibibigay yung condo unit mo? Yun ang una mong napundar. Pula ni Anthony. Itong bahay na lang. Saad ni Zelim. Anak ka ng tinapa. Saan mo naman ako papatirahin? Kung ginalingan mo lang kasi kagabi, sana magde-date na kami ngayon. Nakasimangot na saad ni Zelim. Anong magagawa ko? Di ko naman alam na nag-practice pala siya. Kumain na tayo. Tapos na ang lahat kaya mag-move on na tayo. Sabat ni Zarya. Dismayado pa rin ang mukha ni Zelim. Ay, maghanap ka na lang ng iba, anak. Saad ni Anthony sabay tapik sa anak. Well, ano pa bang gagawin ko? Ayoko naman na walang pamilya. Sagot ni Zelim. Napatingin si Zarya kay Zelim na kumakain na ito. Naging tahimik ang lahat hanggang sa ihahatid na si Zarya pauwi sa Pampanga. Kaya ko nang mag-commute. Pumasok ka na sa trabaho mo. Saad ni Zarya. Pupunta ako sa site sa Gatbuka dahil nandun ang trabaho ko ngayon. Sagot ni Zelim. Pinagbuksan niya ng pinto ng kotse si Zarya. Pagpasok nila ay naging tahimik na ang dalawa sa biyahe. Nakakatuwa kayo ng papa mo. Saad ni Zarya nang masaksihan kung gaano ka-close ang dalawa. Nakakatuwa sana siya kung hindi siya natalo agad. Natawa naman ang mahina si Zarya. Hindi niya alam kung gaano siya kagusto ni Zelim at hindi niya alam kung deserve niya ba ang lalaking kasama niya. Halos 2 oras ang biyahe nilang dalawa dahil wala namang traffic. Dito ka na mag-lunch, saad ni Zarya. Hindi, meron kaming meeting ng katrabaho ko. Sagot ni Zelim. Napatango naman si Zarya bilang sagot. Naghiwalay ng landas ang dalawa, pero kinagabihan ay pumunta si Zelim sa bahay nila Zarya para dalawin si Maricar. Zelim! Bati ni Maricar. Mukhang fully recovered ka na. Nakangiting saad ni Zelim. Salamat sa'yo, sagot ni Maricar. Bakit sa akin? Takang tanong ni Zelim. Dahil sa pagbayad mo ng bills ko. Meron ba akong ginawang ganun? Nakalimutan ko na kasi. Natatandaan ko lang yung magandang ngiti mo ngayon. Masayang saad ni Zelim. Ikaw talaga? Sabayan mo na kaming mag-dinner, aya ni Maricar. Gusto ko pa po sana kaso kailangan ko nang umuwi dahil baka abutan ako ng malakas na ulan sa daan. Dumaan lang ako dito para magpaalam. Paalam ni Zelim. Ganun ba? O sige, ihahatid na kita sa labas. Saad ni Maricar. Ako na lang po, mama. Baka matisod ka pa sa labas. Naglakad na si Zarya papalapit kay Zelim. Wag na, kumain na kayo. Sagot ni Zelim. Pero sinamahan pa rin ni Zarya na lumabas ang binata. Magkita na lang tayo sa Manila. Paalam ni Zarya. Tangulang ang sinagot ni Zelim bago ito sumakay sa kanyang kotse. Pinanood lang ng dalaga ang binata na umalis. Bakit ang lungkot na makita siyang nalulungkot? Tanong ni Zarya sa sarili. Matapos ang 1 linggo nang matapos lahat ng gagawin ni Zarya, ay bumalik na ito sa Manila para ayusin naman ang kanyang mga gamit. Wala pa siyang nahahanap na bahay kaya yung unit muna ni Zelim ang gagamitin niya. Pipilitin kong makahanap agad ng bahay. Saad ni Zarya kay Zelim nang tinulungan niya itong mag-ayos ng gamit niya. Rentahan mo na lang to. Sagot ni Zelim. Okay, magkano? Tanong ni Zarya. Tiningnan siya ni Zelim. Hindi pera ang gusto ko. Marami na kasi ako nun. Kiss na lang. Biro ni Zelim sabay lagpas sa dalaga dahil meron itong dala na kahon at binaba sa table. Huminga ng malalim si Zarya at sinundan si Zelim. Pagkaharap ng binata ay isang mabilis na halik ang binigay ni Zarya. Nanlaki ang mata ni Zelim at hindi makapaniwalang nakatingin kay Zarya. Pakiramdam ko noong una ay tinulungan mo lang kami dahil naaawa ka sa amin. Pero yung gumagawa ka na ng way para lang makita si Mama, ay sobra akong natutuwa sa'yo. Saad ni Zarya. Yung tuwa na yun, pakiramdam ko ay gusto na rin kita. Pag-amin ni Zarya. Hindi ko lang kasi alam kung totoo ba yung nararamdaman mo sa akin or binibiro mo lang ako. Pero since nasimulan ko na, gusto na rin kita. Napangiti naman si Zelim. Mabait ka sa papa mo at mabait ka kay mama. Maraming magkakagusto sa'yo at hindi ko alam kung bakit ako yung nagustuhan. Hinalikan ni Zelim ang labi ni Zarya para patigilin ito sa pagsasalita. Sapat na ang lahat ng narinig niya. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Kanta ni Zelim. Natawa naman si Zarya dahil since then,
Kahit nasungitan niya ito ay hindi pa rin napipikon sa kanya ang binata. Hinawakan ni Zarya ang labi niya. Ganito pala ang lasa ng isang architect? Akala ko kasi lasang lapis. Biro ni Zarya. Wait, nilalasaan ba dapat? Takang tanong ni Zelim. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Zarya. Patikim nga ulit. Nakangiting saad ni Zelim at tinalikan ulit si Zarya. At kunyari niya pang nilalasahan ang labi ng dalaga. Anong lasa? Nagkape kasi ako kanina eh. Nagdadrugs ka ba? Tanong ni Zelim. Nagkasalubong naman ang kilay ni Zarya. Matino ako ah. Bakit naman ako magda-drugs? Singhal niya. Niyakap sa ni Zelim at ngumiti ito. Nakaka-addict kasi yung labi mo. Sagot ni Zelim. Muling nagdikit ang labi ng dalawa at this time ay daman na nila ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Napapikit na lang si Zarya dahil maski siya ay nararamdaman niyang nakaka-addict nga ang halik ng binata sa kanya. Ganoon yata talaga pag totoong gusto mo ang isang tao. Baka naman maubos yung labi ng anak ko. Nagiwalay ang dalawa at pagtingin nila ay nakapamewang na si Maricar. Ang nakita nila ay taas kilay na nakatingin. Kanina pa ako naghihintay sa baba para bantayan ang gamit. Pero may iba na palang inaayos ang isang architect dito. Puna ni Maricar. Mama, umupo ka na lang dito. Bawal ka ma-stress. Anong gusto mo? Tubig? Juice? Kape? Or son-in-law? Biro ni Zelim. Son-in-law sana. Kaso juice muna. Nakangiting sagot ni Maricar. Napangiti naman si Zarya na makita ang relationship ni Zelim sa kanyang ina. Lalo sang nagkakagusto sa binata pag nakikita niyang mahalaga ang mama niya para kay Zelim. Nagpatuloy silang ayusin ang lugar hanggang sa tuluyan ng doon na tumira si Zarya dahil 2 taon ang lumipas ay nagpakasal na ang dalawa. Naiiyak ako, Mama. Saad ni Zelim habang hinihintay si Zarya na lumabas sa CR. Pasukin ko na kaya siya. Kumalma ka nga. Uminom ka muna ng tubig. Tense na tense ka eh, sagot ni Maricar. Hindi na talaga mapakali si Zelim at kinatok na niya si Zarya sa loob. Ayos ka lang ba dyan? Gusto mo bang tulungan kita? Nag-aalalang tanong ni Zelim. Biglang bumukas ang pinto. Tatay na ba ako? Tanong ni Zelim. Kinuha niya ang hawak na pregnancy test ni Zarya. Mama, anong ibig sabihin ng 2 guhit? Takang tanong ni Zelim. Negative, sagot ni Maricar. Napayakap naman si Zelim sa asawa niya. Huwag ka nang malungkot. Try na lang natin ulit, saad ni Zelim. Bigla siyang hinampas ni Zarya. 2 line means pregnant. Napatayo naman si Maricar at niyakap ang dalawa. Magiging lola na ako, masayang saad ni Maricar. Tatay na ako? Takang tanong ni Zelim. Niyakap niya ng mahigpit si Zarya. Biglang naluha ang mata ni Zelim dahil sa tuwa. Bakit ka umiiyak? Naiiyak na tanong ni Zarya. Masaya lang ako, sagot ni Zelim. Naiyak na rin si Zarya. Kainis sa mga batang to. Naiiyak na rin ako. Nagpipigil na si Maricar pero pumatak na rin ang luha. Meron akong dalang pagkain. Oh, anong nangyayari? Bakit kayo umiiyak? Biglang pasok sa eksena ni Anthony na merong dalang pizza. Pregnant na si Zarya, Papa. Papa na rin ako. Naiiyak na sagot ni Zelim. Oh, bakit mas umiiyak ka pa sa asawa mo? Takang tanong ni Anthony. Nakita niyang umiiyak ang lahat kaya naiiyak na rin ito. Niyakap ni Zelim ang asawa niya at sumunod naman doon sila Maricar. Dahil sa pagmamahal ng isa't isa ay hindi nila nararamdaman na mayroong kulang. Wakas,